Kapistahan sa dedikasyon sa Laterano Basilica. Sa Roma, ang diocese yun dito, mao ang Lateran Basilica. Mao na siya ang seat of the diocese. Diha ang Santo Papa, ang iyang katedra, diha niya ang Lateran Basilica. O kining maong Basilica dito sa Roma, dito pod kinahimo ang 5 ka mga Lateran councils nga it leads into the signing of the Lateran Treaty. Pagkatapos kining maong Basilica mao ni ang una o inahan sa tanang mga katedral, tanang mga simbahan sa tibuok nga kalibutan. So ang official diocesan cathedral sa Roma is Basilica sa Laterano. So mao karon nga atong gi-celebrate kini unya ang atong mga pagbasa nagpahinumdum kanato unsa di ay kining gitawag nga templo. Una, tatong tan-aw nga sa karang kasabutan ang katawhan sa Dios. Pagabot sa hustong panahon, pagabot na kang Haring Solomon, nagbuhat sila og templo. Si Solomon nagbuhat sa templo aron nga didto ang katawhan magsimba. Unya didto ang kasabutan katong Ark of the Covenant nga na dito ang 10 Commandments didto ibutang. Og pagkahuman niini sa dihang nahuman ni Solomon pagbuhat ang templo sa Dios, nagampo siya to consecrate and dedicate the temple to God. Unsay response sa Ginoo? 2 Kronikas kapitulo 7 bersikulo 11 ngadto sa 15. Unsay ingon siya? Mingon si Lord nga gipili ko kining dapita dato sa temple. Gipili ko kining dapita og dinhi panalipdan ko kini og dunggon ko ang pangapag-ampo sa katawhan nga ihalad dinhi. So doon ay promise ang Ginoo nga kining temple or simbahan sa atong Binisaya nga kuan. Kini siya gidedicate nato ngadto sa Ginoo, doon ay promise si Lord. Kini dunggon niya dinhi ang mga pag-ampo nga ihalad ngadto kaniya. So sa kinabuhi nila, ang temple becomes the center of their religious identity. Dito sila magtigom. Kunya mga dagkong mga kapistahan nga gilatid sa Ginoo, adto nila dito sa ulugon. Ang dakong kapistahan karon sa atong ebanghelyo, kapistahan or pangilin sa pagsaylo. Pangilin sa pagsaylo, unsa ni siya nga event? Ilang gihinumduman sa kanunay every year, ilan ang gihinumduman ang panahon nga sila giluwas sa Ginoo didto sa Ehipto, na nang gabi nga sila gisayluan sa Ginoo sa angels of death. Unya paghuman ni ana sila gipagawas gikan sa kaulipnan sa Ehipto hangtod nga miabot sila ngadto sa dagat nga pula, hangtod miabot sila didto sa promised land sa Canaan after 40 years of journeying in the desert. So kini siya mao ni ang pag-remember nila every year. Ilagyo na silang sa ulugon kay it's a mandatory feast day. Unya karon si Jesus as a Jewish person miadto siya sa maong templo. Og nakita ni Jesus dito ang sitwasyon sa templo. Tungod kay obligatory man nga moapil ang mga Hudiyo niining maong kapistahan, obligatory sila nga mag-offer og offerings. Unya, obligatory sila nga muhulog dito sa temple box, sa donation box for the temple. So, nakita ni Jesus nga sakto man no? Sakto man ang pag-ana sa mga tao. Apan adunay gitawag tong commercialization that happened sa simbahan dito sa temple. Unsay nahitabo? Since every Jew is obligatory nga maghalad sila og burnt animals. Kana bitong sunugon nga mga animals. Kung pobre, mga salampati, tukmo. Kung medyo maka-afford dato-dato, karnero. Ito ilan ang ihalad. Karon ang nahitabo adunay temple inspectors. Dito ana,
tan-awon ang imong animals. Ay, nagbaktas ni siya og kuan, pila ka kilometro, not fit to offer to God. Kay kikapoy ang imong mananap. So, reject. So, unsa man lang maka-offer, you go to that section, you buy a lamb. Or kung pobre, you buy a dove. So, dito, pag-abot po dito, since many of the Jewish people came from outside Jerusalem, they have foreign currency with them. Dili ka pwede mo palit kay foreign man ang imong kuan na dinhi sa ato local currency, di na pwede kay it's against their faith. So, you go to that section, change your money with our local currency. So, tuad pa dong. Ang abot dito, so of course, commercialization, dako ang kaltas, gamay na lay value sa imong kwarta. Upalit ka dito, of course, commercialization, overpricing of animals for offerings. So, mao na siya dito, nakita ni Jesus ang maong mga kalaki, aning mga tao dito. O kini silang mga commercial, mga nag-commercial dito, tinugutan sa authority of the temple, authority sa ilang mga religious leaders didtong dapita. So mga kaigsunan nga nasuko sa Jesus, unsa yang gikasukan? Tungod kay ang mga kabus mao ang nabiktima sa ilang gibuhat nga sistema. So mao ni sila ang kabus dili makalighot tungod kay it is a system. So busa ang kabos, muadto kayo dito, mapasinsilyo sa kwarta, mupalit dito. Unya, nakita ni Jesus nga biktima ang mga kabos o kalibo-libo ka mga tao ang biktima every year sa maong panghitabo dito. Busa, kini naghugaw-hugaw sa dignidad, sa dungog sa templo sa Dios. Busa si Jesus naglagot, himo siya og nilubid nga bunal ang latigo, og iyang gipanglatigo ang mga mananap, og kini gipapagawas pati mga dab, katigatong mga kwarta, gipanglimpuad ang mga lamisa. Grabe gyud niyang kalagot tungod kay ang templo gihugaw-hugawan sa mga tao. Ay asa de po sila dapit. Sige, kung imaw niya ang atong simbahan, kanang naas dool sa main door, dapit diha dapita, na diha ang gitawag na to nga Hall of the Gentiles. So kato mga dili sakop, dili mga Hudiyo, they can still go to the temple. Una dito sila dapita. Now mao kana dito ang gihimo nga area sa baligyaanan. Now imagine, in the time of Jesus, there were around 20,000 pilgrims to go to the temple of Jerusalem during this time. Kay kini nga ilang celebration, it takes 1 week celebration. So mag-abot-abot ang mga dumuduong, mga Hudiyo, mga dili Hudiyo, muadto dito, it was difficult to pray. Dito sa pagsulod pa lang nimo sa kanang Hall of the Gentiles, maglisod na ka og pag-ampo kay una. Imagine kung 20,000 pilgrims will come, how many thousands of animals should be displayed? How many thousands of doves should be there? And how many thousands of money should be there para isinsilyo sa ilang mga kwarta? Karon, magampo ka, of course, ang mga animals, o kanang mga hayop, mangihi, malibang, mutingog, arang kasaba. Imagine, thousands of them. Saba, baho, baong tae, baong ihi, makaampo ka og tarong. So, karon, manigikilagutan ni Jesus, iya karon nga gilimpyuhan, cleansing of the temple. Unsay emphasis ni Jesus sa iyang cleansing of the temple? Mingon siya, ayaw ninyong himua kining templo nga mahimong merkado. Unsay na as merkado? Atong experience man yun ni, in all markets siguro it happened. Ang timbangan, liso-lisoon. Di kuwangan nag-usa ka gramo ang imong timbang sa imong gipalit. Mga beto nang natay timbangan ng bayan para imong itimbang pag-uto kung sakto ba yun ang imong gipalit. O na pagkahuman sa merkado, taas-taas presyo. Of course, kayo sa may giunaw na ang atong ginansya. Dito sa kanang templo, it happened that way. Ang gihuna-huna sa mga namaligya dito, ang ilang ginansya. Wala ang kakatauhan, wala na gihuna-huna nga ang mga tao makaampo gayud og sakto when they come to the temple. So, mo ni nahitabo. So karon nakapalagot ka na ni Jesus. So atong katunon una,
Let us honor the temple dedicated to God. So this is the temple, this is the church building dedicated to God's purpose, to God's worship, to God, to prayer, to whatever religious activities nga atong ginahimo alang sa kahimayaan o kadaghanan sa Dios. Let us honor. Now, the Catholic Church, sa iyang pagtudlo nato, gitudluan kita how to honor this church. When we enter into the church, we give reverence. O, muhatag ta og pagtahod. May pagabot to, mo genuflect kita, or kung mga sakit-sakit ang mga tuhod, mo bow kita. Agig pagtahod. Mura gud po na sa ato, kung musuod ka sa balay sa lain nga tao, o sa may mabuhaton, sa di pa ka musuod. May ayo, may buntag, may gabi, may udto, may hapon, o sa pa ka musuod. Kaya kung musuod ka diretso, o sa may mahitabo, masuko ang tagyaw, matahod ni mo, dili man ni imong balay. Muna. So, Catholics are taught nga when we enter into the church, we give sign of reverence. Muna nga, genuflect po mo. Bow po mo. When you enter into the church, nga naman, this is a temple, a house of God. Unya, sa ingon sa Ginoo, I have chosen this temple, and the Lord dwells in this temple. And the sign of His presence is the Blessed Sacrament in the sanctuary. So, genuflect kita. Di kita kalimot nga this is not a mall. Di kita kalimot nga this is not like your house. You just enter without saying anything, without giving reverence to your house. Katapos, when we come to the temple, let us honor this temple. Sa ingon ni Propeta Habakkuk chapter 2 verse 20, everybody must be quiet, must be silenced before the Lord. So ang templo dili ni lugar nga chismisanan. Dili lugar nga istoryahanan. So pagabot diri, as much as possible, we honor this temple, we come in order to pray. So stay quiet. Ayaw mo na pagsaba-saba sa kuwan, sa una na ako experience nga. Samtang gamisa ang pari, tuwa po dito sa likod, nagbaryo-baryo po silang istorya. So ingon ko nga, kung di mo muhunong diha, di nako tiwason ang misa. I keep quiet for few minutes, and then they understood, nang hunong sila. Temple is dedicated to God for worship. Karon pagkatapos, tungod kay this is a temple, let us show honor. Pag anhin na to sa simbahan, let us dress up properly, appropriately. Muanhita unsay proper nga dress. Sige natin ito church dress code. Kay kini siya dili man ni mall, di puli siya beach, di puli siya kung ano sa pelaan din nga mga party areas. We come to worship the Lord. And when we come, we dress up properly, appropriately. Balagdaan na ng imong t-shirt, balagdaan na ng imong pantalon, imong palda, imong sapatos, balagdaan na. But you come in the appropriate attire. So, atong likayan, mga Katoliko, atong likayan nga muanhita nga mag-sure. Ato nang likayan, nga naman, atong gipaubos ang dignity of the temple into just like a mall, like SM, Ayala, Robinson. Now, we just enter there wearing our shorts. Nya ang ato bang short kay pinapuok pod, natos igot-igot na kanang kuan dito. Una nay uban kay tag-as to og short, pero buslot-buslutan mapod ang dapit sa paa. Dapit sa hita, dapit sa bugan, apoy mga gisi-gisian man gyud ang atong mga short. Unya karon apoy uban dito nga muanhi pod ta okay mga babae, muanhi sa simbahan. Sakto-sakto pod ang gitas-on sa inyong palda. Na may uban nga, sus siksiya kaayo diha ang mga palda na magud sa kanang bugan dapit. Unya og musa kayo og jeep, ini mutuwad man ta sa jeep kay di man ta makuang mubo man ang atong jeep. Pagtukay nato dito, nigtuwad sa birahon diri sa likod anaon diri kay aron di makit-an kung sa gitabunan na dapita. Uy, when you come to the temple of God, show honor by our clothing, di ba? We come with an appropriate clothes.
Baw mo po na sa party, di ba? Kadumdum mo ka ng mga party usahay. Birthday party. Oh, come with a casual attire. Come with your formal attire. Sa simbahan, come with your appropriate church attire. So, shorts, spaghetti. Ay na spaghetti. Oy, kay inig-ana ni mo sa imong book, imong kaning kamot, ang makit-an imong ilok nga balhibuon ra bagyod kaayo. Mo kana din na una labi na makalimot kapag butang og deodorant kaning pag-ana nimo di ang imong isa imong tapad nimo. Labi na itong mga tagas og ilong kay dali ra makahumot, dali ra makasimhot. So sige arang-arang na itong mga mugbuon og ilong kay di ra kaayo makasimhot yung pag-ana nimo. Nya ito di ka tigbutang og kanang mga deodorant magilo-yilo na beto nang imong paimong dinhi bahua ka na ano. So, come with proper attire. Una pag-abot diri, kung ikaw nagkalo, kay nag-uwan, sige nagkalo. Pag-abot diri, remove your kalo. Ayaw kaulang wala kay buhok. Kay part na sa imong journey nga mawad-an yung kag buhok. Kaya nga na, ay kaulaw ana. Ang importante, we give reverence to the church, to the temple of God. Pagkatapos, kung nanatali sa sulod sa simbahan, giving honor. From the time you enter until the time you get out of the church, we give honor to the Lord. Mao na nga, pag naka dinhi, do not sit like as you sit in your home. O sa man ka mag-sit sa inyong balay, kung tanaw kag TV, ay, ang imong tiil nag number 4. So, ayaw po pag number 4, in consideration sa imong tapad kay maghuot bet na simbahan. So, sit properly. Do not bring your snacks inside. Mianhi man ka dili para magmerienda. Mianhi ka para mo simba, dili merienda. So, kung naay mong gidala nga kuan, pagkaon, sige, isit aside sana siya. Kung na kay gidala nimo nga drink, na sa dili pa kamusod simbahan. So kung alanganin na gani, ayaw sa lamang pagmerienda. Ay agwantahan lang gamay nga, gutom-gutom ko, Father. Ang pagsambong sa misa is you are attending the sacrifice of Christ. So sacrifice, una ikaw busog ka. Ang imong gitambungan is a sacrifice. Kung sa din ang sacrifice, you have something to pay, to bear, to suffer. Kunya ikaw busog kay muanhi nga na mabitaw kabdang mo sa una angtod karon nara na ha fasting for 1 hour before receiving Holy Communion. Okay, sa may nakatuman ana be. Yeah, mao ni nga how do we give honor to our church? Enter with reverence. Wear clothing nga reverence expresses your reverence to the church. Behave well when we are here. Ang atong mga cellphone ibutang sa atong mga silent mode. Unya, ang atong paglingkod properly. Unya, refrain from making noise and refrain also from eating in the church. Refrain from whatever distracts the worship. Diba? Nga na. Now, of course, kini mga bata, sometimes it is an exception. Kaya mga bata, ang ilang panimuot, dili pareha sa ato nga mga tiguangon na og edad. Ang mga bata, makasabotang, magsaba-saba, yun na usahay mga bata. Pero kung ang mga tiguang na gani magsaba-saba sa simbahan, moingon din ta, sa man mga wantagko, mga buot. Unya, kung mga bata, maglagot ganita, nga nagsaba-saba, kung tiguang magsaba-saba, maglagot ta o di? Lagot yun ta. Namin tanawan ni ubang mga tinanawan, labi ng mga tiguang na po. Pagkaman, saba! Nangasaba po ang tiguang, dinadamay na po siya, kaya nangasaba po siya. Pwede raw nga. So mo ni mga igsuon nga, the temple should be honored because this is for God. So these are just few reminders sa ato nga. Manhi ganit tag temple, dress up properly, appear before the Lord, ganda-ganda ko before the Lord, gwapong-gwapo ko before the Lord. Mo ato bitaw kag party, the best may sulob. Mo atubang ra kag tao, sulob kag nindot. Mo atubang pugas Ginoo, sulob kag mas nindot. No, mas nindot kay Ginoo gud na.
O to bang kag tao, nindot kay mo sinina, bag-o pag yun, kay gipalit pag yun nimo katong adlaw na, o sa sulob din party, sa Ginoo, karaan nga sinina imong gigamit, pero, nindot pa man gihapon. So, mao na nga, it doesn't matter kung karaan mo sinina, basta mo appear ta before the Lord, the appropriate way. So, way masuko ha? Kinahanglan madumduman ta kay naa pa ba na wa na gi-abolish sa atong simbahan kanang dress code. Nara na siya. Di lang kaayo nato mahisgutan. Now karon kay nagisgot man tog si Jesus naglagot tungod kay ang temple gihugaw-hugawan. So we are talking also about how we honor and give reverence to our temple today. Manindog kitang tanan ug ato karon ipadayag ang atong pagtuo.